po dito, no, kung sakasakali po ay maging maingat din ang mga miyembro ng komite doon sa mga sinasabi ho nila na mga ebidensya nang sa ganun po maging solid rin yung kaso. Kasi ang hirap dyan ho kapag kung sakasakali po na magbigay sila ng mga hilaw na ebidensya o mga pinilit lamang na ebidensya, baka lalong humina yung kaso. Kasi ngayon solid na eh. Pwede na po mga kapatid eh. Klaro na po yung sinasabing mga akto, mga gawi na impeachable naman talaga. Diba? Yan ang gusto ko Yes. i-cut out at saka i-splice eh. Na Hindi ano? na i-splice yung mga ganyang sinasabi mo eh. Na alin? Bakit? Yan, naklaro na. Klaro na. Oo, hindi na i-splice yan Boundary eh. ka na ngayon eh. Oo, Yes. sige, tuloy mo. Pwede na yan. Ang mismong inihain noon, ngayon kanila pong bahagi ito, solid na, pwede na yan, tatayo na yan. Yes. Diba? Para ho, lumusot na. Kung sakasakali po na maninindigan nga din po ang ating mga kongresista sa accountability ng isang mataas na official, impeachable official. Nang maihain na yan in the Senate at nang mag-trial na. Yan ang tinatawag na accountability cannot be selective. Ano yun? Dapat ang pag-splice nyo hindi din selective, ha? Yes. Isama nyo to. Ano, sure ako i-splice nyo yung kay Martin. Isama nyo ito, Nagpipigil ha? ako eh. Oo. Hindi kasi accountability cannot be selective nga, partner. Kaya yan, Kasi tama ako yan. Dapat na gusto ko mag-trial na eh. sa Senado? Oo. Tama. Dahil pag nag-trial sa Senado, Ay magkakaalaman din tayo doon po sa binabanggit din ng mga ebidensya kasi mas malakas po ang poder ng court, ng trial court, meaning sa impeachment court, doon sa kanilang subpoena powers, lalo na po itong mga binabanggit po ng mga bank records na ito at ilang pang mga binabanggit po na dapat pong isubpina na sa ganun magkaalaman na po tayo dito po sa mga binabanggit po ng mga akusasyon ng mga ill-gotten wealth, etc. Ng lahat ng ating ngayong hinaharap na problema ng bayan, ang ibang pinag-uusapan, 2028 elections na. yun lang. Aga pa. Opo, hindi po ba pinag-uusapan nila ay 2028 elections na habang tayo po mga kapatid, lalo na sa mga namamasada, ang unang problema ho, ano ang maiuuwing bigas? Meron ba? O meron ba silang panggasolina today? Talaga naman mga Oo kapatid. nga. Pero ang pila sa mga gasolinahan daw kahapon ay matindi din, ha? Aha. Dahil nga po bumaba yung presyo ng produktong petrolyo. Pero alam mo, nawiwirduhan ako eh. Kasi di ba nag-set na ng price ang DOE, sinasabi nila dapat sumunod itong mga gasoline station. Aha. Bakit po iba-iba pa rin sila ng presyo? Merong mga less than, merong mga hindi pa rin bumababa ng 100 pesos ang kada litro ng diesel. Sa iba, 94 pesos. Aha. Oo. Siguro magandang tanungin natin dyan mamaya ang DOE. Although yan naman ay lumalabas na parang suggested retail price lang naman ata. Etong cap nila? Hindi, meron silang cap pero kung depende nga kung magkano na presyo mo, bawasan mo nun, yun, lalabas na depende kung magkano ang pinagbabawasan mo nung 24 pesos mahigit na presyuhan sa diesel. Eh, yung binabantayan kong gasoline station, 119 pesos eh, bago nag-rollback eh. May binabantayan ka, ha? Oo, meron. Talagang Oo. binabantayan ko sila. Oo. Doon lang ako nagpapagasolina para sure ako na pag nagbaba yung presyo, Oo. mako-compute ko kung tama. So, nung Sige, bag, balikan ko. bantayan ko pa rin ngayon. So, yun ang pinagtataka ko. Kung nag-set na ang DOE, hindi susunod yung iba. Yung ba mga hindi susunod, anong Okay. gagawin nila? Huwag mo akong tanongin. Lang nga naman ako ang sumagot dyan. Baka sabihin niyo, ano lamang yan. Haka-haka lamang yan. Upi-opinion lamang yan. Gaya po ng mga nangyayari ngayon sa ating mga tampok na balita. Naku, Ang ito daming yan. mga haka-haka, mga upi-opinion. Pero bago po naman yan, muli po ang ating pagpupugay, baby girl. Sa lahat po ng ating mga uring manggagawa, muli na bumangon po ng pagkaaga-aga kahit na masama ang pakiramdam, kahit na may mga, alam niyo yun, ako, aaminin ko, minsan talaga namang iisipin mo, pwede bang mag-live? Pwede bang magbakasyon muna? Pwede bang hindi mo na pumasok pero hindi uubre. Hindi po ba lalo na po doon sa mga manggagawa na no work, no pay, sa mga namamasada, hindi pwedeng hindi mamasada kasi wala po silang iuuwi na pagkain para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya muli pong mabuhay ang mga uring manggagawa, mabuhay! Lalo pat malapit na ang Labor Day. Nako, oo nga, Mayo 1. Wala bang baha sa Luneta?
sugod mga kapatid. Wala bang panibago po na naman pong mga kilos protesta sa usapin po ng pagsiguro na hindi tayo dinidribble dito po sa sinasabing pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng republikang ito? Mahiya naman kayo. Dali lang ha, okay, easy. Good morning din po sa lahat ng ating mga suki na mga seniors at super seniors. Magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. Sa ating mga mahal na mga nakatatanda, ganda umaga po sa inyo. Ang dami ho natin balita today. And definitely po, may mga balita po na kinakailangan ninyo hong mas maunawaan po ng malaliman at yan pong ating misyon sa ating pong programa na ito po'y maipaliwanag po sa inyo. Okay girls, sige. So bago magbigay tayo ng update dahil nga po sa mukhang may problema po tayo pa din at mukhang ang problemang ito ay lumulubha pa. Kumbaga, this will become worse before it gets better. Magbigay sa atin ng update. Sa nangyayari po dyan sa gitnang silangan, hindi po sumipot ang mga kinatawan ng Iran doon sa Pakistan po para sa sinasabing pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Mga kapatid, ready to go. Ito nga po ang tugon ni US President Donald Trump na handa pong bumalik sa gera ang Amerika laban sa Iran kung walang magiging kasunduan bago po matapos ang ceasefire ngayong araw na ito sa Pilipinas. Na lalo pa nga pong nagpapataas ng tensyon habang papalapit na po itong ceasefire or 2-week ceasefire na itinakda nitong magkabilang bansa. Samantala, sinabi po ng Information Minister ng bansang Pakistan na hinihintay pa rin nila ang tugon ng Iran kung ito nga po ba ay magpapadala ng delegasyon para sa pakikipag-usap sa Amerika. Nagaganapin dapat dyan sa Pakistan. Nandun na po si Vice President J.D. Vance at ang ilan pang mga delegates ng Amerika pero wala pong dumating. Mula naman po yan sa panig ng Iran. So ngayon po tuloy ang negosasyon ng Pakistan with Iran kung ito po ba ay tutugon positively dito nga po sa usapang pangkapayapaan. Naipahiwatig na rin po ng Tehran ang posisyon nito at nagsasabing hindi ito makikipagnegosasyon habang nasa ilalim ng tinatawag nila na shadow of threats o banta at habang may umiiral po na US naval blockade na lalo pong nagdudulot kung posible pa nga ba itong usapang pangkapayapaan. Ang 2 linggo nga pong ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran ay magtatapos po ng hating gabi ng Martes. GMT time po yan ayon po sa isang state television na ibinalita din po dyan sa Iran. Ang susunod na hakbang ng Iran ayon po sa kanilang parliament speaker na si Mohammad Bagher Ghalibaf, kung ang sinasabi ni US President Donald Trump ready to go, sila naman daw po handa ang kanilang bansa na magpakita ng tinatawag nilang bagong baraha sa larangan ng digmaan kung muling sasabak po sa laban itong bansang Amerika. So sa mga balitang ito, kung ngayong linggo po tayo ay nakadama ng pagbaba ng presyo ng krudo, most likely tataas po yan sa susunod na linggo. Agad pong tumaas na itong presyo po ng crude oil sa world market. Up by 6%. At basically po ang sinasabi dito ng Iran, hindi kami makikipag-usap sa inyo kasi may pagbabanta na kayo kaagad. Kumbaga wala pa hong napagkakasunduan, wala pa na pag-uusapan, meron na kayong kumbaga ang kahihinatnan doon lamang sa gusto ninyo. Paano ho magkakaroon ng maayos na usapan dito kung ang kinakausap mo ay didiktahan ka? I mean, well, definitely po, may kanya-kanya po tayong pananaw dito. Pero ang punto nga po sa ceasefire nga sana, unang-una, kahinahunan at kung maaari, shut up ka muna, Donald. Hindi po nangyayari yun. Wala pang ceasefire. Ang dami na sinasabi nito si Donald Trump. Kaya yung kanilang kausap, para bagang bantulot na, ba't pa natin kakausapin yan? Sarado na ang isip niyan. Hindi po ba? Anyway, ang ibinubunga nito ngayon ay panibagong tensyon sa gitnang silangan at yun nga po, patuloy pa rin po itong blockade ng US Navy diyan po sa Iran ports kung saan po naman yan din po ang pinanggigigil ng Iran at ngayon para hong bumalik tayo nung una pa na sitwasyon na wala pong nakakatawid na anumang pong sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. At yan po'y nagbibigay na po talaga ng problema sa napakaraming bansa, lalo na sa mga bansang mahihirap. May mga bansa po na wala nang makain doon sa Bangladesh. Yan po'y tampok sa ating mga balita ngayon dahil din po dito sa mga blockade na nangyayaring ito kasi sila din po doon ay import-oriented.
Alright, ngayon mga kapatid sa oras na 21 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat na marami sa gitna ng lahat. Ang ganda pa rin po ng ating umaga kasi ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Okay, mga kapatid, sandali po lamang. Ano bang uunahin natin dito? Well, ang dami ko kasing balita ngayon. Ano po? Abangan niyo po in a while, amin na pong ihahatid ang ating News 5. Pero ano ho ba mga mangyayari ngayon? Dalawang lupon ang haharapin ng dalawang Duterte. Okay? Well, kung yung nakatatandang Duterte haharap pero nag-advise na po yata ang kanya pong panig, ang kanilang mga abogado na hindi na po siya sisipot doon po sa sinasabing desisyon ng lupon sa ICC kung sila ba'y may jurisdiction o wala dito nga po sa kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa pong pinupunto dito ni former Congressman Eric Colmenares, nakadahilan ng kung bakit daw kinakailangan magtuloy ang pagdinig at sabihin po na may jurisdiction ng ICC dahil una sa lahat daw po, sinasabi daw po ng Rome Statute na siya ho namang bumuo nito pong ICC na ito na kahit na ang isang bansa ay kumalas sa pagiging miyembro po nitong ICC, yung pong mga nangyari before sila kumalas ay sako pa rin po ng jurisdiction ng ICC. Second, yung sinasabi niyang doktrina ng Forum Prorogatum. Talaga naman Rome Forum Prorogatum. Opo, okay. Para bagang sa mga naggugutom. Nagutom sa hustisya. Manong Oo, ulam. hindi. Nakibahagi ka na di ba? Meron ka ng ang gobyerno ho ng Pilipinas before the change of leadership, lumahok na sa pamamagitan po ng kanila pong mga pakikipag-ugnayan sa ICC tungkol po sa kasong ito. Meaning, kinilala mo sila. Yan po sinasabi niya. So, mamaya magkakaalaman din po tayo what do we expect today sa hearing po diyan sa The Hague kung saan po mga kapatid naman, mga oras niyan later po in the day sa Pilipinas. Kasi po mga 7 hours, 6, 7, doon kasi ngayon daylight saving time sa Europa. So mga 6 hours po silang late sa ating pong orasan. Ngayon naman sa Kamara de Representante, ito ho yung pangalawang araw ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito nga po sinasabi po ni Madam Chair na pag-establish po lamang kung meron ba hubang probable cause. Okay? It's happening what time, baby girl? Ngayong araw na ito, mamaya po yung bandang 10:00 po ng umaga. Diyan pa rin po yan sa Kamara, mga kapatid. Tayo po ay tututok pa rin dito sa mangyayaring ikalawang, ang tawag nila, clarificatory hearing na ginaganap po sa Kamara. May susunod pa po dito pagkatapos ng binabanggit nila, may susunod pang hearing after nito, pangatlo. O bago po ito i-transmit siguro sa Senado. At doon naman po sa Senado, ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, sila po ay naghahanda na at pag dumating sa Senado yan, forthwith proceed daw ang gagawin nila. But we have to remind everyone, mga kapatid, na excuse me, hindi ho ito automatic Gagawa pa po ng committee report dito, ang Committee on Justice. Papipirmahan pa yan sa mga miyembro po nila. At kapag ho yan ay nabuo na, isasalang pa yan sa plenaryo. At kailangan pa ho nilang pagbotohan yan bago po yan ma-transmit sa Senado for them to proceed forthwith. So, hindi po Formally ito ganong kabilis, Meron pa yung proseso. So, depende po Mukha yan. namang alam din nila SP Soto yung binabanggit na yan na proseso. Ang kanya Of lang course. tugon, naging tugon niya yan sa isa sa mga tanong ng reporters na kung sakali po ba natapos na ang sige. proseso sa Kamara, ano nang gagawin ng Senado? Parang sinasabi lang niya na hindi niya gagawin yung dating ginawa ng Senate President Na sino? na pinagtalunan kung anong kahulugan ng forthwith. Na sino? As dating Senate President Cheese Escudero. Si Cheese Escudero. Oo, nandiyan Okay, pa naman ganito. siya ngayon sa Senado, hindi ba? Speaking of Cheese Escudero, mga Uy. kapatid,
Si Martin Romualdez po, binasag daw ang kanyang katahimikan. Nawalis na ba yung mga kalat? Okay, ganito ha. Oo. More or less na mga nasa almost 11 minutes po yung kanyang pahayag. Video po ito, no? So, mamaya hihimayin po natin to. Meron po tayong ipalalabas na bahagi po ng kanyang naging statement. Himayin po natin to kung ano ba ang kanyang mensahe. Sa wikang English niya po ito ginawa. So mamaya po, ipapaliwanag po natin ito. Kumbaga, kukunin natin yung mensahe doon po sa bahagi po ng kanyang statement. Alright. And also mga kapatid, ano po, ito hong pagsasabi na ito ni Romualdez, kung ano ho ba ang mga, sa amin pong pananaw, mga kahulugan nito, mga meaning nito. Di po ba? Doon po nagbanggit siya ng pangalan ni Chis Escudero at ni Saldico, umano, na sila ho ang may pakana dito sa mga insertions na ito. Bagamat wala pa hong panig dito si Ginoong Escudero and of course si Saldico na hindi ho natin malaman kung talaga bang nasa Prague ba ito. Kasi nga daw po may mga doon, sensitivities po sa kanilang privacy, pero kinukumpirma ng DOJ na andun nga daw po sa Prague. Okay, ngayon mga kapatid, wala siyang binabanggit doon na pangalan po na Ferdinand Marcos Jr. Executive lang ang kanyang binabanggit. So mamaya hihimayin natin yan. Ano ba ho ang mensahe dito nitong si Mr. Romualdez? Pero kapansin-pansin din mga kapatid, dito ho sa kanya pong statement na ito, na para bagang meron siyang mensahe, sa akin lang po naman ito, mismo kay Pangulong Marcos. Kung bakit nung nasabi yan, mamaya po ninyo abangan yan. Kasi po yan ay ating ipalalabas, parinig sa inyo, at hihimayin natin kung ba't ko nasasabi yan. Kasi kung ngayon po gagawin natin yan, masyado pa maaga, tulog pa sila. Sayang naman. Okay. Nabiti na naman kami. Okay. Oo. Ngayon, si Ombudsman naman sa ngayon po'y medyo manakanak ang pagkakataon ay nag-press con. At may sinasabi na siya. Di ba na yung una, yung lookout bulletin something para hindi Lookout makalabas. bulletin order, oo. Si Martin Romualdez papunta na Singapore for his medical check-up. Kasi sinasabi niya parang timing daw. Kung kailan daw ho naman naandoon si Saldico, supposed to be hawak ng Prague authorities, tsaka siya mag-abroad. May ganun pong pahayag. And yun daw pong order, paghingi ng kapangyarihan to freeze yung account o kayamanan nito pong si Mr. Romualdez. So kailan ba pumutok ito? Last year pa. Ha? Last year pa. Ha? Nung isang taon pa. So kung ngayon ka mag-freeze, may maaabutan ka ba? Sobra na bang late? Baka naniniwala sila sa kasabihang better late than never. Anyway. Sige po. So, ang dami ho natin pag-uusapan mga kapatid. Diyan po lamang kayo dahil hihimayin po natin mga isyong ito para ho ninyo maintindihan at maunawaan at ikaw na nakikinig magkaroon ng paninindigan. Tayo ba'y pinaiikot lang ngayon? Tayo ba'y binobola-bola lang ho dito? Sila ba'y nagpaplano-plano? Sila ba'y gumagawa ngayon ng, kumbaga, hawak nila ang script? Hawak natin ang beat. Ha? Ito ho ba mga kapatid ay isa pong grand sarsuela? O ito po ay may bahid ng katotohanan? Alright? Maging matalino po tayo sa mga bali-balitang ito mga kapatid. After all, sino ho ba ang ayaw po ng katarungan? Kasi nga sa gitna po ngayon mga kapatid ng hirap ng buhay ng marami po sa atin. Ang iba po, wala talagang ayuda. Taxi driver, talagang walang ayuda, girl, ha? Wala pong Hindi sila pila kasama para sa mga taxi driver. Tama. Habang ang iba mga kapatid, hindi na nga pong mga biyahe. Ang iba po, hindi na nga malaman kung saan kukuha ng pansaing. Sila po, tuloy pa rin ang rangya ng buhay. Sila ang pinag-uusapan 2028 elections na. Sila po'y magpipilit po sa mga taong ayaw ng kumandidato. Ba't yung papipilitin kung ayaw, hindi ba? Ano ba naman talaga? Alright? Ano ba ang ating prioridad? Politika, o kapakanan at buhay ng mga Pilipino.
pa sila lahat dito. Nung biglang tinanong mo na kung who will bring him home. Nung sumagot si Attorney Conti na, Oo. talagang palalayain siya. Sino Oo. magpapauwi sa kanya? Sino? Who will bring him home? That's a very good question. Tama. Who will bring him home? So, Oo. bubuksan yung gate nung The Hague. Na mala teleserye. At naandoon. Ganun ho ba yun? Hindi daw ho naman. No? May pagdadaanan pa rin proseso. Ayan. So ICC might bring him home or pwedeng i-turn over sa pamilya o sa Aha. mga kasama pong abogado doon ng dating Pangulong Duterte. at sa panahon pagkakataong yun, lalantad na si Senator Bato. Kasi nga, mabubura pati po ang mga kaso doon sa co-perpetrators. Oo, Yun ang sinasabi. wala pa naman pong klaro talaga na meron pong arrest warrant laban kay Senator Bato. Oo nga eh. Kaya ho kahapon din, may mga panawagan na siya'y lumantad. Kapwa senador na Committee on Ethics Chairman po ng Senado nagsasabi na kung maaari daw, kung hindi siya nga lalantad o hindi po papasok sa kanyang trabaho in the Senate, kung maaari, Ang sabi, wag nang tanggapin yung sweldo. Magkusa na daw si Senator Bato. Tanggihan na yung sweldo niya. Pero hindi ba mismong po pwede ang mga senador ang magdesisyon nun? Magbobotohan sila halimbawa na baka... babaguhin nilang rules. Ah, Kasi nga wala sa kanilang rules yun eh. hindi nila Na pwede no work, pagbotohan. no pay. O, wala. Bakit di nila baguhin? Wag mo akong tanungin. Para sulit. Wag mo akong tanungin. Oo. Kasi hindi naman ako miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Baka matanong mo sa kanila. Ba't di nila pagbotohan? Para di sayang ang pera ng bayan. Ba't ka ba magtatanong? Alam mo naman sagot. Yun na nga. Oo. Baka kasi sakaling mabago. Oo. Oo. Pero baka naman sakali rin magkusa si Senator Bato. At hindi na talaga niya Nagtatanong tanggapin. Ka, alam mo na sagot. Tama. Oo, di ba? Ano ba? Oo. Ayan na siya. Senator, kamusta po kayo? Well, kami po I look like a makirito yun. kami po tumatawag sa abogado niya, si Atty. Torion, para po sa kanyang panig sa panawagan po ni Senador J.V. Ejercito na katakot-takot din pong bakbak ang inaabot sa kung kani-kanino sa mga panahong ito. Well, that's the price, no? That you have to pay, ika nga po, when you enter public service. Tama. Pero some people who enter public service, we pay for them for Always. their anyway, the price. We pay for them whether they The work price or of not. electing these people. Yan po ang ating napapala. Okay, so eto medyo Binoto nyo marami nag-aabang dito. Dito po sa ating pag-playback ng statement ni former Speaker Martin. Ito na ho at nag-group chat na sila. Depende yan kung ikay DDS Ano o sinasabi DDH. nila? Nag-group chat sila? Ano sinasabi Alam nyo, nila sa GC? sandali lang Depende yan kung nasaan kang kampo. Ito na. Pero Ito na yung link ko. Dito Tutukan nyo na. magpakatotoo po tayo sa isyong ito, mga kapatid. Kasi nga, sabi ko ho kanina, ito ho ba'y isang, ito ba'y isang development para ho sa ating paghingi ng accountability, pananagutan po sa mga taong responsable sa pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa ating kasaysayan? O ito ho ba'y isa na naman pong malaking sarswela kung saan po ang mga starring dito ay nag-uusap-usap na kung paano po nila mamanipulahin ang ating kaisipan nang sa ganun po, mapaniwala po tayo na may ginagawa sila at may mapapanagot dito. Ito ho ba'y isang malaking drama? Ito ho ba'y isang malaking pagbabarat kayo? Ano ho sa palagay ninyo? Mag-obserba po tayo at mag-isip-isip. Maging matalino dahil sobrang dami na ho ng tanga. Opo, sobrang dami na ho ang nagpatanga, ang nagpabudol, nagpaloko. Kaya po din tayo dito nasa sadlak sa kung saan tayo napadpad ngayon. So, para din pong think about it. Kasi nga din po, ito po ay mga issue na dapat po natin din pag-isipan, di po ba? At nakakadagdag po ng kaalaman sa atin sa iba't ibang isyong pambayan. Okay, sige. So, balikan ko po itong isyong ito. Sa oras na 8:54 in the morning, doon po sa mga nakapanood sa kabuuan po ng kanyang video message, sa mga nagtatanong din dito, bakit daw natin siya hindi ka panayamin? Ulitin mo yung ating imbitasyon, Di? Parang ang lambing, Yes, me? Baka sumagot sa atin, me? May imbitasyon ka na ba, Di? Nareplyan ka ba, Di? Imbitahin mo ulit.
si former speaker. At lahat po ng mga isinasangkot nga din dito. Anyway, yung kabuuan po ng kanyang halos 11 minutes ba, 12 minutes na message, yung malaking bahagi nito, sabi ko nga kanina, gas-gas na po. Gas-gas na ho yan na pangangatwiran o paliwanag. Yung budget process, alam na po natin yan, di ba? Matagal na po naipaliwanag natin yan. At yung po sinasabi na wala kaming kaugnayan dyan sa mga proyektong yan, matagal na pong katwiran yan ng mga isinasangkot sa anomalya sa pork barrel at sa mga government projects. Kung atin pong babalikan yung mga salaysay ni Bryce, ni Alcantara, ni Bernardo, doon po klaro na yung modus. Bakit ba nagkaroon na po ng contractors? Dati-rati po ang mga mambabatas ay kumikita sa kanila pong mga transaksyon, sa mga kontratista, sa kanilang mga distrito at mga proyekto. Pero dahil sabi nila, ay sandali lang, mukhang may cut pa yung kontraktor eh. Ako na ang kontraktor. Di ba? Naman. At ako pa yung congressman. O, di ba? Hitting two birds in one stone. Di ho ba? Ganun po yun eh. Dati-rati po, Dati-rate, kumukomisyon lang may sila. kontratista sila. Oo. Kamag-anak nila. Tama. Alright? Yung iba po ay mga BFF nila. Ngayon, sila na mismo. Kasi nga po, yun na ho yung kanilang ika nga po, ay maliwanag na kitaan. Bakit? O pangungulimbat, di po ba? So yung katwiran na, wala naman kami kinalaman dyan. Ni minsan, hindi kami nakialam dyan. At dito, ang budget process, lehislatura, pero may parte yung executive. Di ba? Noon pa po gasgas yung pangangatwiran na iyan. With all due respect again. Ngayon eto, no? Pagkatapos po ng mahaba niyang pangangatwiran doon po sa usapin ng budget process at walang kaugnayan sa pagpapatupad ng proyekto, sa dulong bahagi nito, may sinasabi siya na siya nananahimik lamang noon, pero ngayon siya daw po'y obligado ng magsalita. At dito po, nabanggit niya mga kapatid dito ho sa part na ito, wala na ho siyang nabanggit na pangalan na Chis Escudero, kung hindi po Saldico. Muli po ang aming programa ay bukas sa panig po ni Ginoong Escudero doon sa kanyang mga naunang pahayag na hindi ho naman namin na iparinig sa inyo. Okay, bagamat sa ngayon po sa mga balita, wala pa ho yatang reaksyon ang dating Senate President. Okay, ito po yung latter part ng pahayag ni former Speaker Martin Romualdez. Panoorin po natin, pakinggan po natin. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough, I have seen enough, I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. Ang kasunod po niyan ay yun na pong kanyang panawagan kay Ombudsman. Yun po yung pinakadulo nito, panawagan niya na daan sa ebidensya, etc. etc. Ngayon, ano ang basa mo dito? Ano ang pagkakaunawa mo dito? Sa wikang English ito, Chacha. Gusto mo English in Korean? Char!
Oy, pero sa ating mga kapatid na nakatutok po sa atin ngayon, malinaw ha, doon po, ito po yung aking opinion lamang at hindi ito opinion ng ating istasyon. Pero para po sa akin, malinaw na ang tapang ng naging pahayag at parang may gustong patungkulan na sa paggawa ng budget na ito, kung sinasabi ninyong most corrupt budget man yan, hindi pwedeng sa isang tao nyo lamang isisi ito. Ilang beses po niya inulit ang salitang executives dun sa kanyang... Hindi, ang sinasabi ko, Cha, itong portion na ating ipinalabas. ito mismo. Itong portion mismo na ating ipinalabas. Ano ang basa mo dito? Ano ang pag-aanalisa mo dito? Kagaya na sinabi ko kanina, actually in all summary, dun po sa kanya mga naging pahayag, kung ituturo nyo ako, sabay-sabay po tayong malulugmok sa kumunoy na ito. In English nga, if I go down, we will all go down. Hashtag sabay-sabay. Lahat tayo. Hindi pwedeng ako lang. At narinig na rin natin po yan sa naging video statement noon ni Zaldico. Naalala nyo po ba? Medyo ganyan din ang statement ni Zaldico noon. Yun ang tingin ko dyan. Ayaw niyang siya lang mag-isa. Dapat lahat tayo. Ang sinasabi ni Zaldico doon sa kanyang statement po na atin din po na ipalabas, I think Monday or Tuesday, ang inginunguso niyang mastermind ay si Ginoong Romualdez at ang Pangulong Marcos. Siya daw po dinadaanan lang ng pera. Okay, yun po yun para lang ho ninyo maalala. Ngayon dito po sa kanya naging statement, ako po dito, hindi ko ito tinuturing na matapang na pahayag. Kasi kung talagang matapang si speaker, wag na siyang magbalat kayo. Wag na po siyang maghunos dili pa. Kasi kung babasahin po natin ang mensahe nito, ako tingin ko dito, ang mensahe nito sa Pangulong Marcos Jr. Mismo Opo. Una, nabanggit niya rito na ako'y nananahimik lang kasi naniniwala ako sa legal system natin. Pero dahil sa aking pananahimik, ika niya, meron daw ngayong mga minamaniobra na mga sitwasyon para po maggumawa-gawa ng mga kwento kung saan ang mas nakakatawag ho ng kanyang pansin at nakakabahala sa kanya, disturbing ika niya, yun daw pong mga indikasyon na may mga sektor na gusto raw pong gamitin si Zaldico para bumuo ng panibagong kwento. Construct a narrative that serves their own interest. Kasi nga po na-timing din si Zaldico ngayon hawak. Baka may informasyon siya. Baka meron silang informasyon na may kumakausap kay Zaldico ngayon para baga, ito? Yon, sabi nga niya, na siya ang gawing scapegoat. Ito po yun sabi niya rito, no? Okay. Kung legal process daw po ito, no problemo. Kasi nga, yaman niya, dami niyang pera para kumuha ng pinakamahusay na abogado rito, no? Kung legal process to, demandahan to, ala tayong problema dyan. After all, pag pinag-usapan natin ang usaping legal, kuha ka ng the best na mga abogado at kaya mong alam mo na yon, ibig ko sabihin. Anyway, sabi niya rito, I will not allow myself to be turned into the scapegoat. And sabi pa niya, no? Sabi pa niya rito, no? If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone, kasama na po dito ang Pangulong Marcos, I will not go quietly, and I will not go alone. Hindi ko dito mananahimik na lang at hindi ako papayag na ako lang. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough, I have seen enough, I have heard enough, I know many things about this current administration. Para sinasabi niya, sandali lang ako, lumalaban ako ng legal dito Hinihintay ko yung mga demandang yan. Hinihintay ko yung mga, kung ano man ang inyong isasampa dyan, sasagutin ko. Pero kapag ganito na may binubuo kayong kwento, ito ho yun Pag ganito na ako ang mukhang ilalaglag ninyo dito, laglagan na tayo.
Yan po yan, mga kapatid. Ito ho yun eh. Ito yung mensahe. Di ba? Kung ako ilalaglag nyo dito, ang dami kong alam sa inyo. Ito po yun. At sa nakaraang administrasyon. Ayan, sabi niya, I have heard enough. I know many things about this current administration and past administration as well. And I say this carefully. Ito sinasabi ko ng dahan-dahan. If this matter is to be handled as a legal issue, pinalala niya, then let it be handled legally, soberly, mahinahon daw, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I have no choice but to defend myself publicly as well. So kumbaga nagpapaalala siya, sandali lang ang dami kong alam sa inyo. Hindi ako papayag na ako lang ang ilalaglag dito. Kapag nagkataon, laglagan tayo. So ang sa akin po naman dito, kung gayon naman Sir Martin, Mr. Former Speaker, parang may kondisyones pa, di ba? Para bagang, ano ba yan? Akala ko ba legal lang usapan dito? Bakit ngayon mukhang ako na Ha? Bakit? Hello? Kung ganyan, edi sandali lang. Ngunguso ko rin kayo. May kondisyon. Sa dulo, ibalik nyo sa legal ang usapan. Huwag dito ngayon na para bagang ako na ang punot dulo nito. May kondisyon. So kung talaga pong gusto niya ng katotohanan dito, gusto niya talaga dito ng pananagutan, at gusto niya talaga dito ng katotohanan, huwag na tayong maghintayan pa ng ganitong mga pasaring. Kung maglalaglagan, maglaglagan na kayo. Hindi po ba? Yun. Ito ho yun. Iyon ang mensahe. Ito ho yun. Kayo nakikinig ngayon sa amin. English po ito. Oo. Pero kung babasahin mo ito, mga kapatid, ng masinsina nga, kaya ako 3 ulit ko itong pinakinggan. May parinig dito. Kaya ngayon, pagkatapos nito, abangan natin. Diba? Kung ano na ho ang magiging takbo ng kwentong ito. Well, again, if he goes down, you all go down. Yun nga ang summary niyan. Diba, mga kapatid, bala kay oras? Ang summary po, if I go down, we all go down. Parang script sa teleserye. I will not go Yan quietly and I will not go alone. I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have seen enough, I have heard enough, I know many things about this current administration. Alright? So sinasabi niya rito, ha? Oo. Huwag niyo akong gawin. Oo. Ha? Na scapegoat. Huwag niyo ako gawing pain lang dito. Dahil kasama ko kayo. Alam ko na kayo ay kasabwat din dito. Basically, ganun po ang kahulugan nito. Sino ang kanyang pinatutungkulan? Dahil doon sa kanya pong mga unang salaysay, maingat siya na hindi nagbabanggit ng pangalan ng Pangulong Marcos. Nagbanggit siya ng Chis Escudero, Saldico, okay? Well, Toby Chanco, nabanggit niya rin na bakit daw marami sinasabi, bahagi daw ng Committee on Appropriations. But basically po, sinasabi niya, nasa executive ang implementasyon nitong budget na ito. Alright, so siguro ngayon, baka ngayon, pagkatapos nito, nag-uusap-usap na sila. Hindi po ba? Malay po ninyo. But muli mga kapatid, sa mga isyong ito, maging matalino po tayo, mapanuri po tayo. Kasi nga, ang katanungan dito, si Saldico nando doon. Hindi natin alam. Sino bang kanyang kasama? Sino bang kumakausap po sa kanya? Ano ba? Ano ba ang magiging galaw dito ng gobyerno? Kasi nga, kung pauuwiin mo si Saldico, ang inginunguso niyan, ang Pangulong Marcos mismo at si dating House Speaker. So kung pauuwiin mo siya, ganun pa rin ba ang kanyang narrative o kwento? Na wala siyang pakinabang, wala siyang kaugnayan? Ako'y dinaanan lamang ng perang ito? O pag uwi niya rito, iba na ang kanyang kwento? Hindi po ba? Kaya ngayon mga kapatid, patuloy po tayong magmasid sa isyong ito. Nakailan na pong investigasyon. May sinasabi po na mga pag-freeze ng accounts, kung ngayon ka mag-freeze,
Meron ka ba bang aabutan? Sa tagal na ho na nagdaan. Kung may pera kang ninakaw, tingin mo ba hawak ko pa itong perang ito ngayon? O ito po'y nalabhan na? O naipamahagi na po sa iba't ibang mga kaparaanan? Mga kapatid, patuloy po tayong magbantay, magmasid sa isyong ito at huwag tayong makakalimot. Lalo pat ngayon, may mga namamatay sa pila ng ayuda. Lalo na ngayon, ang ating pong unang-unang problema, paano ba masisidlan ng kanin ng ating mga sikmura? Ngayon, paano ka makakahanap ng pampagasolina? Habang ang iba pinag-uusapan, 2028 elections na. Sa hirap ng buhay ngayon, lalo pa ho natin isipin itong iskandalong ito. Inihahatid sa kanila ang male-maletang pera. Bilyon ang halaga. Yung iba nga po, for future plans lang hinahatid na. Ito, 5,000 piso, pipila ka ng 3 araw para makuha mo. Maghihirap ka sa pera na pera mo naman. Sila po pinakikinabangan ang perang ito ng walang kapagod-pagod, walang kahirap-hirap. Hindi ka babagalit? Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam. Nabanggit niya, no? Adrian Bersamin, ni hindi man lang po napatawag. Diba? Sa Senado, hindi rin napatawag. Hindi rin merong Ulaybar, pero hindi naman natanong. Well, yung Maynard, nagpunta rin doon, hindi rin po naman po natanong ng lubusan. Well, dito po sa investigasyon ng Ombudsman, wala rin pong balita dito ho sa mga pangalan binanggit po ni Profesor. Ito ho yung sinasabi sa kwento mismo ni Bernardo. Hindi ba na mga sinasabi niya na umano ay pinaghahatiran niya? Special delivery. Meron nga pagkakataon na naiipon na ang 2 bilyon sa parking lot ng isang hotel sa Maynila. Hindi po ba na punong-puno na yung armored van ng delivery pero ayaw pa hong kunin. Sinasabi nga na, uy, puno na yung truck ng pera. Kunin nyo na. Parang awa nyo na. Napupuno na, Hindi po ba? May mga binabanggit. Pero bakit nga po parang nawala sa equation? Kasi nga, ang sinasabi, kapag papunta na doon sa Pasig River, para bagang ang lahat walang katotohanan o kaya ang lahat ang lahat po ay parang lumalabas na fake news. Parang kapag papunta na po doon sa palasyo, ang kwento agad na pong may kaukulang pagsalag o pag-divert sa usapin at maging sa investigasyon. Mawalang galang lang. Kasi hindi naman lahat ng tao sa mundo ay bobo. Mahina ito sayang. Oo. Anong mahina? Ito, mahina ito. Pero tama mga kapatid, kayo po ba? Ano po ba ang tingin nyo sa naging pahayag ni Martin Romualdez kahapon? Okay, sige. So, May part 2 din kaya yan? Gaya nung kay Zaldi ko noon? Kasi, di ba si Zaldi, 2 parts So, ito, ilang parts kaya? Oo, dun kaya sa susunod, may bagong pangalan na babanggitin? Pero bakit nga kasi ngayon lang nagsasalita? Bakit dati tahimik talaga? Bakit? kasi nga daw, Di ba? gusto Ganun niya- Nung Hindi, kasi nakuryente, saka nagsalita. Hindi kasi nga gusto nga idaan nga daw sa legal. Oo. Pero mukhang may natunugan siya. Ako tingin ko may natunugan dito. Oh. May natunugan siya na ginagawang pakikipag-usap kay Saldi ko. Ito ang akin nga. Kasi nga, if you read between the lines, sa kanyang statement, pati yung transcript nito, kung babasahin mo, yun ang implikasyon nito. Yun ang mensahe nito. Hindi niya madiretso. Oy, kasin. Hindi niya madiretso. Hindi ba? Insan. Oo. Yeah. Ano meron? Oy. Dinaan na lang sa video message, ano? Oo, hindi niya madiretso. Oh, pwede namang minessage mo, biniber mo na lang Oo. Hello, Insan, hindi mangyayari to, hindi mo alam. Ito ho yung basically. Baka walang paramdam si Insan, kaya napagawa ng video. Baka lang ha? Anyway. Sige. So, well, ako lang ho ay dinadaan ko po sa medyo pangiti-ngiti ngayon to pa. Patawa-tawa po, pero ako ramdam ko sagad sa buto ko, no? Na talagang merong ngayong binubuo. Merong ngayong mga pagpaplano nangyayari.
meron ngayong mga nag-uusap-usap, how will they manage the narrative sa mga istoryang ito, sa mga pangyayaring ito. At ang taong bayan po, again, dapat po maging matalino. Alright? Ngayon mga kapatid, alas 9:38 na. Laro po tayo mga pabida sa True FM at tayo pinakantabay din sa ating pong reporter dyan sa kamera sa hearing po nagaganapin sa Committee on Justice. Ito po yung pangalawang hearing concerning po naman dito sa impeachment ni VP Sara. Okay, ang akin po dito, kung sakasakali po ay maging maingat din ang mga miyembro ng komite doon sa mga sinasabi nila na mga ebidensya nang sa ganun po maging solid rin yung kaso. Kasi ang hirap dyan kapag kung sakasakali po na magbigay sila ng mga hilaw na ebidensya o mga pinilit lamang na ebidensya, baka lalong humina yung kaso. Kasi ngayon solid na eh. Pwede na po mga kapatid eh. Klaro na po yung sinasabing mga akto, mga gawi na impeachable naman talaga. 'Di ba? Yan ang gusto ko Yes. i-cut out at saka i-splice eh. Na Hindi ano? na i-splice yung mga ganyang sinasabi mo eh. Bakit? Yan, naklaro na. Klaro na. Oo. Hindi na i-splice yan boundary eh. ka na ngayon eh. Oo, Yes. sige tuloy mo. Pwede na ang mismong inihain noon, ngayon kanila pong bahagi ito, solid na, pwede na yan, tatayo na yan. Yes. Di ba? Para lumusot na. Kung sakasakali po na maninindigan nga din po ang ating mga kongresista sa accountability ng isang mataas na official, impeachable official. Nang maihain na yan in the Senate at nang mag-trial na. Yan ang tinatawag na accountability cannot be selective. Ano yun? Dapat ang pag-splice nyo hindi din selective, ha? Yes. Isama nyo to. Sure ako i-splice nyo yung kay Martin. Isama nyo ito, Nagpipigil ha? ako eh. Oo. Hindi kasi accountability cannot be selective nga, partner. Kaya yan, Kasi tama ako yan. Dapat na isa gusto ko mag-trial na eh. sa Senado. Oo. Tama. Dahil pag nag-trial sa Senado, Magkakaalaman din tayo doon po sa binabanggit din ng mga ebidensya kasi mas malakas po ang poder ng court, ng trial court, meaning sa impeachment court, doon sa kanilang sumpina powers, lalo na po itong mga binabanggit po ng mga bank records na ito at ilang pang mga binabanggit po na dapat pong isumpina na sa ganun magkaalaman na po tayo dito po sa mga binabanggit po ng mga akusasyon ng mga ill-gotten wealth, etc. Ano yun? Oy, teka, nagagalit naman na sila sa'yo ngayon. Kanina love ka nila eh. Ano? Oo. Litong-lito na sila sa feelings talaga nila. Oo. Ano ba ang Nagpipigil sinasabi ako mo? eh. Hindi, tama kasi yung mga binabanggit mo ngayon. Yan nga. DDS ako. Oo, hindi kasi, yun nga eh. O ngayon, ngayon galit na naman ang mga Kasi DDS ako ay sa'yo. pro-impeachment. Oo, biglang naging pro-impeachment ka, ayaw na nila sa'yo. Oo. Ina ninyong lahat. Yun lang. Huwag naman. Huwag ganon. Oh, sabi dito nung isa, yan, dapat ganyan, Ted. Lahat talaga ng sangkot ay dapat managot. Sige. Again mga kapatid, hintayin natin ano ba itong hawak niyang ebidensya. At saka yung binabanggit po na pagbabago sa SALN, kung ang halaga nito ay mga nasa 8 million, alam niyo ho yun? Ako talaga dito sa akin lang dapat medyo disimulado o pulido Kasi pag pinag-usapan natin ang SALN, ang dami yan unexplained wealth, di ba? Pero hindi Hindi na man hubali. ilalagay yun. Dito ho sa isyong ito. Basta ang akin lang dito, kumbaga, kung solid na, maayos na, pwede na, dokumentado na, tatayo na, yun. Pero kapag ka nagdagdag pa, baka ho lalong tumagilid At sa trial magkaroon pa ng duda yung iba. Di po ba? Yun po lamang po sa akin dito. Kasi nga ako, pabor ako dito na ito'y maipanik sa Senado, sa impeachment court para ho magkaalaman na po tayo.